Tumataas na ang storm signal number 4 sa Dinagat Islands dahil sa bagyong Tino. Kaya naman, nagpatupad na ng forced evacuation sa lalawigan. Apektado rito ang libo-libong pamilya na nasa coastal barangays at flood-prone areas. Yan ang agenda report ni RJ Rosalado. Abala ang ilang residente sa Dinagat Island sa paghahanda sa mapaminsalang bagyong Tino. Tulad sa bahay ni John Philip Tan, kung saan nilagay niya ng reinforcement ang bubong para hindi matuklap ng malakas na hangin. Tinakban din nila ang mga bintana gamit ang plywood. Ako kahapon, nag-panic buying na kami. Lalo ng family ko, I have my apo, I have my mga kids sa bahay. So, we learned from our past during Odette. So, that time Odette, hindi kami prepared. So, this time around, I make sure na meron kami sapat na pagkain sa bahay. Sa mga coastal area, inakyat na rin ng mga mangingisda ang kani-kanilang mga fishing boat para hindi masira ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, ang Dinagat Island ang isa sa mga posibleng lugar kung saan magla-landfall ang bagyong Tino. Kaya naman, nagpatupad na ang provincial government ng forced evacuation para sa mga pamilyang nakatira sa mga coastal barangay at flood-prone areas. Umabot sa higit 3,000 mga pamilya ang inilikas ng LGU at nasa mga evacuation center na ngayon. Ano to, halos lahat to kasi ito ang sa Loreto is mga 1,000 1,000 individuals, no? So pa-increasing pa siya kasi ito yung tatamaan. And in fact, meron ako isang sitio na ipapakuha lahat na evacuate sila doon, around 73 families yun. Papadalhan ko ng sasakyan Coast Guard at Police para ilipat sila dito kasi medyo sila yung sitio Busay, yan ang medyo matatamaan based on the trajectory na doon dadaan sa kanila. Sapat lang hanggang 3 araw ang supply ng relief goods ng provincial government. Pero hindi naman nababahala dito ang LGU dahil nakahanda naman daw ang DSWD na punan ang kulang sa supply ng pagkain at iba pang mga pangangailangan ng mga evacuee. Alam naman natin na darating sanay si Secretary Gatchalian dyan. So parating yan, alam na niya, mas hindi ka pa maghingi, alam na niya kung anong gagawin niya. Suspendido muna ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan, maging ang trabaho sa lokal na pamahalaan. Naka-red code alert status na rin ang lahat ng local emergency operation centers. Umaasa ang provincial government na tutugon ang lahat sa kanilang paghahanda at magiging zero casualty ang Dinagat Island. Para sa agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.